Babayan, mga ka-GP Natics, pag-usapan naman po natin etong si Senator Bato. Naku po, ngumangawa mga kababayan. Dahil nga po sa pagkampi niya sa mga Duterte, wala ng taong gustong tumanggap sa kanila. Ito po ang paliwanag ni Senator Bato. Teka lang, nasaan ka na, Bato? Di ba, re-electionist po itong si Senator Bato, mga ka-GP Natics, di ba? Ngayon, nagpupunta po ito sa iba't ibang mga lalawigan, sa iba't ibang mga probinsya. Tapos, ang nangyari po ata sa kanya ay ganire, mga kababayan. Sabi niya dito, malaki ang pagbabago in the sense na yung ibang mayor, ibang governor, ay mag-hesitate na i-host ka sa kanilang area dahil baka mabadshot sila sa administrasyon. Meron nagsasabi sa inyo, governor or mayor, na sir, pwede ba na huwag ka na lang pumunta dito sa amin dahil mababadshot ako? Tutulungan ka namin dito pero please, huwag ka nang pumunta dito sa pista namin dahil pag nabalita na nandito ka, makita ka, mababadshot kami sa Malacanang. Ay, hindi yun. Wait lang. Hindi pala nakaano dito. Teka. Ayan po. Umiiyak na si Senator Bato. Ibig sabihin nito, yung mga mayor, governor, kasi, di ba, ang gusto kasi na itong mga to, pupunta sila sa mga probinsya, mga ngampanya. Ayaw na pong tanggapin sila. Nangangahulugan ba ito na mga kababayan na sila ay ayaw nang tanggapin? Of course, ayaw. Ayaw na mga ito na ipakita na hoy, mga Duterte, laos na kayo. Hoy, mga aso ni Digong, laos na kayo. Huwag kayong pumunta dito, tahimik na. Ganun lang yon. Siyempre, hindi sasabihin ng mga tao yung pagbanggit dito na meron daw mga mayor, merong governor na nagsasabi na iboboto ka namin pero huwag ka nang pupunta dito. Meron ba nun? Iboboto mo pero ayaw mo papuntahin doon sa lugar ninyo. Diba? Paano mo may iboboto yun? Paano mo ito mailalakad o paano mo ito matawag dito, mga kababayan? Paano mo sila, ano ba yung right word doon? Ipangangampanya kung hindi mo sila papupuntahin sa lugar mo. Ibig sabihin lang yan, wala nang nagtitiwala sa mga Duterte. Wala nang nagtitiwala sa mga aso. Paano man naman, mga kababayan, itong mga ito, wala po sa hulog. Itong mga ito ay talagang kampi sa mga mali. Sinong tao ang magpapakita ng suporta sa iyo? Alam mo, na kung ikaw ay mayor, ikaw ay governor, at makita ng tao, nakakampi ka doon sa mga gumagawa ng mali, gumagawa ng mga katarantaduhan at kampi doon sa mga tao na gumagawa ng kagaguhan at kamalian. Diba? Siyempre, mga kababayan, yung mismong constituents mo, yung mismong mga tao mo, hindi ka niyan kakampihan. Baka mamaya yung mga mayor na yon at governor na yon, yung mga tao, hindi pa sila iboto kapag lumapit itong mga bata ni Duterte sa mga mayor at governor na yon. Diba? Kahit mga governor at mayors takot sa kanila kay Bato. I really doubt Tita Alex Sanchez, no? Tingin ko hindi natakot sa kanila. Kaya nga ayaw silang palapitin eh. 'Di ba? Kasi mga kababayan, yung mga tao makita na malapit sila Bato or pumunta sila doon, masisira yung karir ng mga mayor at governor na yon. Kasi nga sabi ko, ang mga Duterte or kahit sinong tao, kapag napalapit sa Duterte, nasisira po ang pagkatao. Diba? Pag dumikit sa'yo ang mga Duterte, ano nangyayari sa buhay? Napapariwara. Tingnan nyo si Harry Roque. Best example, si Harry Roque. Bakit, GP? Ang tinutino po niyan dati. Di ba, human rights advocates, human rights lawyer. Itong si Harry Roque.
Pero nung dumating po ang pagkakataon na siya po ay kinuha bilang spokesperson ni Digong, mga kababayan, nagbago din po ang lahat. Kita nyo ngayon, nagtatago. Etong si Harry Roque, hindi na makatulog ng maayos. Nakita nyo ang kanyang eye bags? Nakita nyo ang kanyang muka, ang itim-itim na maraming pekas. Parang hindi na nakakakuha ng dagta. Diba? Oh. Opo, hindi na i-endorse sa Shen Divine. Wala na. Diba? Ayaw na nilang i-endorse itong mga to. Kasi nga, pangit po ng masasabi natin na nagba-backlash kasi ito sa kanila. Backslash. Di ba? Backlash tuloy na isip ko. Backslash. Oh. Yun ang tatama dun sa mga mayor. Eh, sino pang tatanggap sa kanila? Di ba? Kasi sasabihin ng tao, pag kami kumampi dito sa mga to, alam namin, mali ang ginagawa ng mga to. Tapos, tatanggapin mo pa doon sa lugar ninyo. Aba, din sasabihin ng tao, kami din gumagawa ng mali. Kami ay kampi rin sa mali. Oh. Sabi ni Xiaopei, umiiwas lang mga mayor at gobernador kasi baka matokhang. Hindi siguro. Hindi na sila matotokhang kasi wala naman ng power to mga to eh. Ibig lang sabihin, tapos na talaga ang karera nila Bato. Tapos na ang karera ng mga kampe sa mga Duterte. Mga ka-Jepinatics, ewan ko si Bongo, medyo kumakapit pa. Paano? Ang aga kasi niya na namulitika eh. Diba kasama ni Amy Marcos namimigay ng ayuda. Akap, tupad, DSWD. Tapos sabi nila sila daw ay galit sa ayuda. Sabi ni Mona Nases, parang prutas na bulok. Nahawaan yung mga prutas na sariwa kaya ayaw nilang mahawaan sa kabulukan nila. That is correct, di ba? Mga kababayan, that is exactly correct. Ayaw nilang mahawaan, ayaw nilang masira sila. O gumawa pa ng yung isa dito, gumawa na naman ng another chat, ng another pangalan para lang makapag-comment. Wala na. Sorry ka. Kasi parehas 500,000 sinasabi mo eh. Kunwari lang daw ako mabait. Nakakatawa ka naman. Ted Tobias, Judy, kaya nung good afternoon, Go Philippines. Si Marcoleta, abogadong bulok. Nahawaan eh. Un the Great, natatakot ang mga pamilyang Duterte kapag nanalo si Romualdez sa Davao. Kasi mas madami sila ay imbestigahan sa mga anomalya sa Davao kaya takot sila. That's exactly correct din, mga kababayan. At ang alam natin, hindi naman tatakbo ang Romualdez sa Davao. Pero ang tatakbo dyan, yung, di ba, yung mga Nograles, nakaalyado po ni Speaker Martin. At mas matatakot talaga sila. Si Berino Lopez, kahit korap ang pagsisilbihan ni Marcoleta, okay lang basta Duterte at hindi sa mamamayan. At hindi sa mamamayan, kaya wag iboto si Marcoleta. Ayun nga eh. Nagbago talaga pagtingin ko kay Marcoleta. Speaking of fruits, wala na pala akong fruits. O, bili ka na, tita. Diba? Hindi, ang pinapakita ko lang naman dito, doon sa mga gustong kumampi pa sa mga Duterte, kita nyo, iniiwan kayo sa ere. Sabi niya, di ba, doon sa mga pulis pa lang, makikita nyo na he will take all the responsibility daw. He will take full responsibility kahit ano mangyari sa mga pulis. Pero nakita natin na kapag kakasuhan ng mga pulis, ano ang sagot mga kababayan? Sasabihin ni Digong, guilt is personal. Bigla siya nga atras. Sa media, kumukuha siya ng simpatya ng tao na he will take full responsibility pagkasuhan na guilt is personal daw. Bakit niya sinasabi yun? Para siya ay dumistansya.
para hindi po siya idamay, para hindi siya kasuhan. Ganun lang yon. Sa madaling sabi, binubudol kayo ni Digong. Tapos ito ngayon, lalapit kayo sa tao. Sabi ng tao siguro mayor at governor, vice mayor, wag po kayong lumapit dito kasi baka mamaya po ang tingin na nila sa amin bulok. Oh. Julie Tiansing, shoutout po. Lea Nabal. Nabububuhan na ako dyan kay Marcoleta. Sabi niya kasi para bumaba ang presyo ng bilihin, dapat pababain muna ang kuryente. Eh yung kuryente nga po, ito nga ang problema. Sino ba may hawak ng committee ng kuryente? Ang alam ko si Tulpo sa Senado. Si Marcoleta sa Kongreso. Pero anong nangyayari? Inuupuan ba nila? Mga kababayan, inaasikaso ba nila? Walay. Diba? Hindi po nila inaasikaso. Pamumulitika ang inuuna. Oh, noong una, iniimbestigahan pa nila Marcoleta yan pero wala nang nangyari. Ano, palibasa, nag-graduate na kaya hindi na pinakialaman, kaya ayaw nang asikasuhin, yung pangangampanya na ang inaasikaso. Oh. Kawawa talaga pag naging Duterte kayo pagdating ng panahon, 'di ba? Iiwanan din kayo sa ere. Kawawa maging Duterte, maging supporter dahil para kayong ang tawag doon mga kababayan, para po kayong may sakit na nakakahawa, para kayong may ketong, nilalayuan kayo ng mga tao dahil nga sa kagagawan ninyo. Di ba? Dahil dyan sa inyong puon. Oh.